At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mahalagang balita ang hatid namin ngayon dahil isang kilusan na laban kay President Coutinho Norte Jr. at First Lady Lizata Nasmags ang opisyal nang nagsimula. Ayon sa mga ulat, ang kilusang ito ay may layuning tapusin ang mga kababalaghan at hindi pagkapantay-pantay sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Ang mga organisador ng kilusang ito ay nagtataguyod ng mga reforma sa gobyerno at muling binanggit ang mga isyong matagal nang pinapansin. Nagtipon ng mga tao sa iba't ibang panig ng bansa upang iparating ang kanilang hinaing laban sa kasalukuyang pamahalaan. Ang mga pangunahing isyu ay tinutuligsan ng kilusan ay ang lumalalang presyo ng mga bilihin, hindi sapat na suporta sa sektor ng agrikultura at ang mga aligasyong may kinalaman sa kapangyarihan at kasaysayan ng pamilya Marcos. Ang kilusang ito ay nakatanggap ng malawakang suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mga manggagawa, magsasaka at ilang mga aktivista. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsasagawa ng mga rally at pagtitipon upang ipakita ang kanilang galit at disillusionment sa pamamahala ng mga Marcos. Tinututukan din ng kilusan ng pananagutan ng mga Marcos sa mga isyong may kinalaman sa kanilang mga yaman at mga aligasyon ng hindi tamang paggamit ng kapangyarihan noong nakaraan. Ayon sa isang protestor, hindi na kami makakapayag pa na magpatuloy ang ganitong kalakaran. Ang administrasyon ni PBBM at Liza Smugs ay hindi nakikinig sa mga tao. Nais namin ng pagbabago at katarungan. Tulad ng nasabi ng mga leader ng kilusan, malaki ang kanilang paniniwala na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at kolektibong aksyon, matutultugat nila ang mga kababalaghan at pang-aabuso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Gayunpaman, may mga nag-aalangan na maaaring lumala ang sitwasyon at magdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang mga kilos protesta at nagsagawa ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Habang abante ang kilusang ito, ang tanong ay hanggang saan ang epekto nito. Magiging matagumpay kaya ang laban ng mga mamamayan laban sa administrasyong Marcos? Ang susunod na araw ay magbibigay linaw sa mga katanungang ito. Maghintay tayo sa mga karagdagang updates sa ating mga susunod na mga balita. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nawala talaga sa atin yung panahon. Merong iilan pero kumbaga sa Bisaya, hausyaw, hindi na talaga makapaniwala yung mga tao na naging ganito na yung lipunan natin. And I hope na yung mangyayaring kilos bukas would also tackle yung peace and order situation natin sa bansa. Kasi hindi lang tayong nasa Pilipinas ang mapapahiya, at yun na rin yung mga turista sanang gustong pumunta dito at makaka-experience ng kriminalidad sa atin. It is really an embarrassment para sa atin. So, the next is yung sa geopolitics po, especially sa national security. Ang pinasubo talaga po tayo. Pinasubo po talaga tayo. And I've seen yung interview nyo po, Prof. Ana, yung kay Dr. O. Yes, and I also follow din kasi yung ibang mga neutral na military mappers when it comes to the war in Russia. At yung ating mga kababayan po ngayon, kung sa tingin nyo kaya ng Amerika na madepensaan tayo, I tell you no. Lugi tayo. Kasi in the end, tayo ang paon. Takot ang Amerika after the Vietnam War na pamapasubo sa isang gera na malawakan. Kasi nakita nila sa Vietnam War na ang Vietcong kayang patabuyin ang isang buong carrier strike group. At tayo naman sa Pilipinas, dahil ngayon sa panahon maraming hindi interesado, at once magkakagyera, hindi nga prepared ang mga reserve forces natin. And that is a highlight sa AFP. Hindi tayo prepared. Kahit na anong preparation natin, kung mismo yung majority sa ating mamamayan hindi prepared kasi may mga diversionary tactic na ginagawa, or yung pondo ng Pilipinas kinukulimbat, paano na tayo?
That's why we should maintain a neutral stand. Sunod, sa geopolitics, tama yung nagdaang administrasyon despite their somewhat failure sa ibang mga areas, pero tama sila na kailangan balansin natin yung pagkakaibigan natin sa both spectrums. Hindi lang sa ASEAN, pati na rin sa US, pati sa ibang mga bansa. Because at the end of the day, ang pinaka-importante sa isang bansa, aside from its sovereignty, is to survive. Kailangan natin makasurvive. I agree. Kasi kung, Oo. for example, makikita naman ng taga Ilocos, may Typhoon missile launchers dyan. And ako, as a military observer, I know anong klaseng weapon ang kayang ilagay niyang launcher na yan. And I don't like the next things that might happen kung lalala pa. And alam naman yan ng military. So, I want to just express my frustration din kasi yung nawalang bisa na rin yung ating pagiging matino. Nawala na yung ating dangal. Kasi pinapayagan natin yung mga politiko sumasaludo kahit hindi naman presidente na yun ang magdidikta kahit hindi naman yun yung kanyang sinumpang tungkulin. And lastly, yung sa gusto ko lang maano is yung sa disaster resilience pati yung disaster response. Ang una kong makikita talaga kung dito sa Davao City, bago nga lang blessing yung mga ambulansya at rescue vehicles. Walang pangalan or walang muka ng politiko. Sa ibang lugar, makikita nyo na may muka, may pangalan. Bakit nila ilalagay pangalan nila sa ambulansya? Bakit? Sila ba yung paramedic na sasabay sa ospital? No. And kung gaganyan yung politiko ninyo, huwag nyo iboto. Tinitrip lang kayo niyan. Kasi dapat kung nasa serbisyo publiko ka, ang mas nakakaisa kahit sa constitution, taong bayan. And that's the reason na tama rin yung ginawa ng INC na to voice out tomorrow. Kasi makita nyo naman, last year, nagkaroon ng 5,500 projects kuno sa flood control. Yung dumating is flood. Asan yung control? Diba? Anong trip ang kumbaga sa English, what was he smoking? Yun nga. And of course, sumunod yung mga bagyo hanggang sobrang dami ng property, sobrang dami ng buhay ang nawala. So, I hope na ito lang po sa kauliulihan, I hope na po tayong mga Pilipino, ibahin na po natin yung pag-iisip natin sa ating bayan. Na dapat unahin natin muna yung ating sarili, anong mas nakabubuti. Kasi at the end of the day, tayo din naman ang makikinabang. At yung mga OFWs po natin, alam nyo na yung sakripisyo ninyo sa ibang bansa, para naman din yan sa ating sariling bayan. And kami dito na sa Pilipinas, ayaw din namin na yung lupa namin, yung kapaligiran namin, at yung sakripisyo ninyo, mawawalang bisa. So, it is really the time na, kumbaga sa Bisaya, alsa masa. Kailangan nating buhatin ang sarili natin. Kailangan natin talagang magbigay boses. Yun lang po. Salamat po. At alam mo, tatawagin ko lang yung mga susunod, pero wag po kayo alis. Si Hans, si Jack Pascual, si La Familia, sa Roma, si Bebotski, at si Ronel. Pero ngayon, ito yung awitin na pinakilala sa akin ni Maharlika at mula nun, ito na ngayon ang national anthem ng mga nabudol. So panahon na tayo umaway na tumayaw. Nabudol ang Pilipino. Nabudol
Nabudol ang Pilipino sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipinas. Naintindihan nyo na kung bakit anthem natin yan, ha, ng mga nabudol. Pero we're moving forward. Tayo ngayon, Nabudol. Rally. Okay? Sige, tawagin natin ang susunod, no? Dahil marami silang nakapila, no? Tawagin na Sino natin. gumawa ng kantang to, Mr. Chair? Galing. Ang galing. Maharlika, sino ba gumawa niyan? Anyway, nagpapahinga ata si Maharlika dahil alas 7 sa kanyang oras ngayon. 7:25 ngayon sa kung nasaan si Maaga pa rin, no, sa kanila. Oo. Naputol. So tawagin natin ngayon si Honorable Ed. Please, Honorable Ed. Hi, Attorney Roque and Prof. Ana and Madam Maharlika. Ako po si Ed from UK. Ay, UK din po kayo. Alam niyo rin po kung paano National Health Service na ginaya ko, no? Nung ako ibang mabatas. Verbatim, ginaya ko po yan. Eh, kaya Yes, kinukura yes, Attorney. Ako, hindi napapatupad. Yes, Attorney. Oo. Talagang nakakapanglumo yung nangyayari dyan sa atin, lalo na sa PhilHealth. Kasi yung mga kamag-anak ko talagang tinakampanya ko pa sila na magpa-member sa PhilHealth kasi yun ang talaga ang kanilang pwedeng asahan pagka nagkasakit. Pero sa nangyayari ngayon na kinurakot yung pera sa PhilHealth para nakakapanglumo na eh. Hindi na talaga maganda kaya hinikayat ko yung mga kamag-anak ko na bukas sa peace rally na dapat dumalo sila kasi kinakailangan talagang makarating sa gobyerno natin ang mga corrupt na mga nangyayari diyan ngayon sa atin. Kaya yun, dito kasi sa UK, pagdating sa PhilHealth, talagang hindi mo talaga maikumpara sa walang-wala yung sistema dyan sa atin eh. Kasi dito, although nagko-contribute kami, 20% doon sa sweldo, yun yung pinakamababang contribution doon sa sweldo namin, kinakalta sa sweldo. Pero pagdating naman pagka nagkasakit ka, talagang ikaw nga lang yung maano doon sa mga doktor kasi kung hindi ka makapag-comply doon sa sulat na pinapadala nila, tumatawag pa talaga sila sa iyo, nagte-text na i-remind ka doon sa mga appointments mo, sa mga kailangan mong i-attend na examination. Kaya minsan ikaw lang yung mag-ano sa sarili mo, baka sobra-sobra na yung ginagawa sa iyo kasi mismong doktor tumatawag na sa'yo kapag mayroon kang mga appointment. Sila na yung nagre-remind sa'yo. Kaya yun yung maganda rin sa health system dito sa UK. Okay, oo. Anyway, so ang panawagan niyo po sa mga mahal niyo sa buhay para sa rally bukas, pupunta ba sila dapat?
O dapat pumunta sila bukas kasi kailangan nilang makipag-participate dahil ito lang talaga ang pagkakataon na makakarating sa naririnig ng nasa gobyerno kasi naririnig ko nga rin na hindi sila binigyan ng ano ba yun? Hindi sila binigyan ng permiso dyan sa Quirino Grandstand. Sabi, Tuloy po sa Quirino Grandstand. Tangkalan po sila pero natakot din. Tuloy po tayo. ganun ba? Kasi sabi, meron daw raw nakabok hanggang Marso. Kaya sa Quirino ang So tuloy pala. Di mabuti at least hindi nakaka-cost ng traffic dyan sa Manila kung ganun. Kaya inikayat ko sila na pumunta sila doon para may parating din yung mga nangyayari na dyan sa atin. Sobrang corrupt na, lalo na yung mga sinasabi ng 777 na yan. Diyos ko po, nakakatakot. Pupunta lang kasama ni Speaker, 21 million dahil sa Oo, totoo yun. Pera ng taong bayan yan eh. Kaya nakakapanglumo na talaga ang mga nangyayari sa atin simula nung umupo na yung si Presidente Marcos. Talagang wala talagang palubog ang Pilipinas. Samantalang kinakampanya pa namin yan dito. Kasi ako, member ako ng UKDDS dito sa London. Anyway, bukas may rally. Yung anthem ng mga nabudol, no? Bukas meron ding dito sa London yung maisog. Ay, salamat po. Oo, meron kaming bukas din. Yung Oo. maisog. So, yun lang, Attorney Harry and Prof. Ana, sana maging maayos bukas ang pagtitipon para ito na siguro yung simula na mapaalis na natin yung nakaupo dyan sa gobyerno. Talagang lahat na sila dyan, puro kurakot ng iniisip, hindi na yung kabutihan ng taong bayan. Puro kurakot na kasi mga nakaupuan na dyan sa karamihan sa Kongreso, puro mga mga komunist na yung mga nandyan, so wala talagang maasahan. Sila papakulong ng mga opisyalis ng gobyerno. No? Talagang attorney, dati nagrarally yung mga Gabriela dito. Kami pa nga yung pumunta nung nagrally sila, sinugod na namin yan eh. Ngayon, nawala na yung mga nagrarally dito ngayon. Kasi nandyan na sa gobyerno yung mga matataas nila. Kaya sana maging maayos bukas ang rally at talagang kaagad yun sa mga nakaupo dyan sa gobyerno kung ano man yung pag-uusapan. At Salamat, Your Honor. maraming salamat, Atty. at Prof. Ana and Madam Harlica. Lagi kitang sinusubaybayan sa sa mga vlog mo eh. Pagkagising ko sa umaga kasi ilang oras ba ang difference, talagang gumigising ako na madaling araw para abulin yung vlog mo. Yung mga pag-uusap niyo kanina, nahuli ako masyado doon sa pag-uusap niyo ni Attorney Vic Rodriguez. Pero napakinggan ko rin naman yung ibang doon. So gano'n na lang, mabuhay ang lahat ng Pilipino at ingat tayong lahat bukas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Thank you. Honorable Ed. Well, lahat po ng hindi makakadalo bukas, meron din po tayong rally dito bukas. Simulan po Oo. natin ang session ng umaga. Alas 8 ng umaga. Dragon Lady, mukhang ikaw ang unang uupo dito bukas. Kasi bukas matutulog. Makatulog pa kami dalawa ni Ann. Ikaw, gising. Hours from now is time there. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 o'clock in the afternoon, no? Yeah. 3 8 o'clock in the a.m. afternoon. tayo. Magsimula tayo ng 8 a.m. Live coverage natin bukas. No? Pero hahabol naman kami ng isang Oo. oras. May mga may mga guest tayo. At 9 o'clock Maraming meron guest. na. Marami tayong iba pang magsasalita. So, ang ating mga vlogging, kung sino mga guest natin, nandiyan ang Mayor Benji Magalong, di ba? Siya ay sasado rin sa atin. Subukan din natin makasama si Congressman Marcoleta. Si Vic Rodriguez ay magiging kasama rin natin. Tapos yung economist si
si Dr. Bato ng Canada. Makakausap din natin bukas. Sino pa ba yung mga nasa live natin bukas? Kukonfirm natin muna kasi inaayos ngayon ng ating mga kasama sa team kung sino pa. Na may listahan tayo ng invited guests. So bukas, abangan nyo, makisali kayo sa amin. Parang ano na rin to, in solidarity sa INC bukas. Pero online naman. So ngayon, tawagin natin ang ating susunod na honorable. Si Hans. Hans, andyan ka ba? Ayan, Hans. Yung... po. Oo. Narinig na ba ako? Oo. Pakita ka kayo ng konti, kahit isang beses lang. Hi! Po. Siya na. Oo. Kasi kailangan kong hinaan kasi baka magising yung mga ano ko natutulog na po kasi. Bali kasi ang inano ko lang kasi nag-set na tayo ng mataas na standard noong panahon ni PRRD. Tayo sa action tayo tumitingin. Kaya nga yung 8 diretso, 'di ba, nawala na 'yan. Yeah. Bigla na lang, ito na naman tayo, bumoto na naman tayo. Isipin ninyo ha, mas nanalo pa yung nagsasayaw ng budot kesa doon sa mga attorney kagaya ni attorney Hindi Roque. Naku, Diyos ko, ewan ko ba kung paano naman nangyari to sa mga Pilipino. Tapos ito po, yung education natin, pinapyasan nila ng budget na itong mga education, itong mga nagdodoktor sa atin, mga engineer natin, kailangan ng libreng suporta sana galing sa gobyerno. Pero dahil sa ginawa nilang yan, paano naman makakaabin yung mga mahihirap ng edukasyon sa ginawa nilang yan? Paano tayo kahit magpatayo ng mga ospital kung wala tayong doktor at kung hindi din natin masisweldohan ng tama yung mga doktor, paano naman po yun? Tapos ito yung social pension ng mga senior citizen. Ako, pabor naman ako doon. Kaya lang, kasi ako may anak akong PWD. Alam niyo ang senior citizen, meron silang 30 years, 40 years na makakapagtrabaho sila and sooner meron po silang mga pension talaga galing sa SSS, GSIS. Pero itong mga PWD, lalo na yung mga may autism, habang buhay silang may kondisyon. Tapos ito, na-i-apply man namin sa SSS ng makasama sa pension namin, 500 pesos lang po yung maidadagdag sa pension ng magulang para po doon sa mga bata na may autism. Habang buhay na po yun, na kondisyon. Paano naman yung mga batang yan na dapat sana yung mga PWD ang may mga social pension na sinusuportahan ng gobyerno natin. Dahil, sa totoo lang, wala pong silang kakayahan na makapagtrabaho karamihan sa kanila para umasa sila ng kumbaga alam naman ninyo na 'di ba kahit nasabihin ninyo na may mga kapatid itong mga pero magiging pabigat sila sooner or later kung wala silang suportang makukuha sa gobyerno. Sana may social pension din yung mga PWD. Tapos alam niyo na ano kasi ko dahil ang sinasabi ni Sir Vic Rodriguez doon sa kanyang plataforma, isusulong daw niya yung death penalty para doon sa mga kurakot na mga official. Para mapasa mo yung batas na yun, kailangan mo nang makakuha ka ng mga pipirma para doon. Lahat ng mga nakapaligid sa kanya, puro kurakot. Sino naman ang magpapasa nun? Hindi naman sa pag-ano. Paano naman niyang maitusulong yun? Itong mga walang hiyang to, nasayahan na sila doon sa pangungurakot nila. Tayo kasi bumoboto tayo, hindi naman dahil sa may kakayahan. Karamihan sa mga Pilipino, bumoboto sila dahil sikat, dahil kamag-anak ni ganito. Hindi talaga alam nyo, walang ginagawa si Robin Padilla sa Tapos ang pag makikinig ka sa hearing,
paki-English nyo nga yung ano. Alam nyo ba, pagka ikaw mag-a-apply ka ng trabaho sa SS, sa mga department store, kailangan at least second year college ka. Tapos itong mga nakaupo dito, ipapatranslate sa inyo yung English ng ganitong batas, yung English. Bakit mo kasi pinasok yan? Maging magbabatas ka, tapos wala ka palang kaalam-alam. Tapos iyon yung binubuto natin at ang saya natin dahil nakakapag-upo tayo ng mga walang kakayahan. Sa totoo lang po. Talagang sobrang, alam niyo, nanginginig ako ngayon sa sobrang English. Oo nga eh. Nakakainis po talaga. Oo. Kaya nga tayo magrarally bukas eh. No? Bas natin yung sana wag naman sanang mabigo yung mga Pilipino bukas. Kasi itong gobyerno natin napakakapal ng mukha. On national TV na nangangako sila na ganitong gagawin ko, electricity, mag-aano ng solar panel, mga ganyan, ang daming mga planong mga ganun. Yung electricity, imbit na bumaba, o imbit na magpatayo sila ng mga yung mga solar panel, mga kung ano-ano. Alam niyo, halos tuwing 3 buwan nagtataas sila ng kuryente, halos 3 buwan na hindi tumataas ang sweldo. Anong iuuwi ng mga taong nagtatrabaho sa pamilya nila? Tapos alam niyo nagiging normal na ang pagdodroga. Saan kayo nakakita na vlogger magsasabi na hindi daw kasi may nagsabi sa kanya na ito daw mga bata na nagsusolvent bumabalik na naman sa kalsada. Alam niyo sabihin ng vlogger na hindi niyo alam kung bakit nila ginagawa yan para mawalan sila para mawala yung isip ba nila sa gutom nila, kailangan daw makapag-solvent sila. Ako ba naman nakakita ng ganong mindsetting na okay lang na maging drugista ka kung halimbawa, kagaya ng sinabi ng walang hiyang PNP na yung PNP chief na dapat daw hindi daw yung addict daw para daw ma-extend yung pagtatrabaho, kaya lang naman daw sila gumagamit ng droga. Tama ba naman yun? Kalokohan po, no? Kalokohan. Tapos yung mga bata dito, alam niyo, ayaw nilang i-promote yung education. Tayo, sa totoo lang, mga ibang bansa, robotics na, mga na yung mga inaano nila, sa mga mathematics nila, ang gaganda na ng mga technique nila. Tapos tayo, magbasa lang yung mga bata, hindi pa matuto yung mga bata natin. Kasi alam niyo kung bakit, mas itinutulong nila yung mag-TikTok ka na lang, kasi may kita sa TikTok, tapos maglaro ka na lang sa labas, kasi lalakas yung katawan mo. Tapos yung edukasyon natin, nababaliwala, tapos habang buhay na lang tayong naghihirap. Yung colonial mentality natin, gustong-gusto natin nagiging alipin tayo ng ibang tao. Yun yung mindsetting natin mga Pilipino, kaya hindi tayong paahon-ahon. Ewan ko ba kung anong kaletsyon talaga itong ginagawa sa atin.